dito sa paninindak na ginawa nitong si Benny Abante dito kay Curly Discaya. Akala ko siguro nito si Benny Abante, basta-basta na lang ho siya makakalusot dito sa kabalbala na ginawa niya na to. Ito, panoorin niyo mga kababayan. Alam niyo anong kinagagalit ng ating mga kababayan sa social media dito kay Benny Boy? Ang problema daw, hindi naman siya nanalo ng pagka-congressman, bida-bida siya diyan sa nangyayaring hearing dyan sa House of Representatives. 'Di ba? Kung di niya lang pinadisqualify yung kalaban niya, hindi naman uupo yan bilang congressman. Dapat to si Joey Uy ang congressman dyan, hindi ho yan si Benny Abante. Hindi naman ho siya binoto ng kanyang mga kadistrito. Di ba? Yan ho ang problema dito kay Benny Abante. Game, umpisano natin sa kanyang paninindak. Ako? Naku po. Kamusta to? Grabe naman yan. Grabe naman yan, Kong. Para naman tinutuli nyo tong si Labas mo na yan. Matatapos na to. Hindi yung daming kitang-kita ko sa pagmumukha niya. Talagang yung pagtatanggol niya dito kay Saldico at kay Martin Romualdez. Baliktarin mo na yung sinabi mo. Bawiin mo na yung sinabi mo dyan sa hearing sa Senado. Mo na, kumbaga magsabi ka na ng totoo. Kasi yung totoo sa kanila, kahit nakasinungalingan yan, basta hindi madawit itong si Martin Romualdez at yan si Saldico. Yun ang katotohanan para sa kanila. Ang hirap naman nun mga kababayan. Ika nga ni VP, 2 tao lang ang may control sa budget ng buong Pilipinas. Si Martin Romualdez at itong si Saldico. Ngayon ang problema ko dito, sinasabi nitong si Curly Discaya, yan eh. Kaya nga kami nagbibigay dahil sinasabi nila para daw sa ganito, para daw sa ganyan. Ano magagawa namin sumusunod lang naman kami. Kung napunta yan kay Zaldico, Martin Romualdez, hindi namin alam. Pero ginagamit ng mga pangalan na binanggit namin, yung pangalan ng 2 makapangyarihan na individual dyan sa House of Representatives. Yun kasi yun mga kababayan. Di ba? Yun ang kanilang modus. Yung tipong magsisingit sila, merong maglalabi, okay, bibigyan ka namin ng ganyan, o ipaparada sa isang party list na ganito. Maya-maya, pagka nagkabigayan na, ayun na, pipick upin na daw yung mga pera, base dito kay Curly Discaya, at yun daw pera na yun, para doon sa mga matataas na opisyal ng House of Representatives. Minsan daw nababanggit itong si Zaldico at itong si Martin Romualdez. Kaya para dito kay Benny Abante, huwag nyo tanggapin ang katotohanan pagka convenient lang sa inyo. Kahit anong pa maging itsura ng katotohanan, kung yan ang katotohanan, tanggapin nyo. Ano to ko, pagka hindi nyo na gusto yung naririnig yung katotohanan, pinapapalit nyo. Naghahanap kayo ng alternative na katotohanan para mailihis yung usapan at ma-absuelto yung inyong mga amo dyan sa House of Representatives. Tama, mali? Yun ho talaga yun mga kababayan. Tuloy. Hindi yan. Ito isa. Angas Angas din ang totoo. Yabang Okay lang sana magyabang ka ng ganyan kung nanalo ka kaso di ka naman nanalo, bro ito patanaw tayo sa nangyaring hearing kahapon dyan sa Infracom, Quadcom, Tricom, Infracom, anak ng tawa. Di ba? Puro sila kom, wala naman nangyayari. Game, dito na tayo kay Benny Boy. Benny Boy! Benny Abante, please. Maraming salamat, Mr. Chair. I just would like to explain before I ask questions to two of our contractors here why I raise my voice a little bit. Because there is a big difference between telling the truth kaysa yung pinapaikot-ikot tayo dito. Ito, tuloy na natin kay Benny Abante. Game. Benny Abante, please. Maraming salamat, Mr. Chair. Ito na ho yung tagpo noong pagkatapos itong video na to na kung saan ang angas-angas niya na banatan itong si Curly Discaya. Diba? Yan yung tagpo na yan. Pagkatapos ho niyang bumanat-banat ng ganyan, maghihingi ho siya ng paumanhin. I just would like to explain before I ask questions to two of our contractors here why I raise my voice a little bit. Because there is a big difference between telling the truth kaysa yung pinapaikot-ikot tayo dito. Naku po. Naiinsulto na po ang committee when you are under oath. Pagkatapos, magsasabi ka ng kung ano-ano na iba ang binabanggit mo. That's the reason why I made a point of order. Pero bago yan, Mr. Chair, gusto ko munang basahin. May insulto daw ho yung committee. Anak ng toko. Wala nang
sira na yung kredibilidad nyo, wala nang iinsultuin sa inyo, sira na ang kredibilidad ng House of Representatives. To talagang si Benny Abante. Oh. Ang nakalagay sa Isaiah 56:11. Nako, yan na nga ba sinasabi natin? Papaandara na naman tayo ng mga Bible verse nitong si Benny Abante. Wala akong tayong problema dyan. Di ba? Okay yan. Okay yung yung i-quote natin yung yung mga talata sa Biblia, pero pagka yung nag-quote hindi natin nakikita nga yung pamumuhay nung mga nagko-quote ng Biblia. Hindi ko kini-question ang pananampalataya o kung ano pa man yun. Ito si Benny Abante, di ho namin nakikita yung pagpapakababa, humility, yung tipong imahe ng talagang, kaya hindi tayo nagko-quote dito pagka gumagawa tayo ng content. Issue-based tayo. Di ba? Issue-based tayo kung ano yung nakahain, kung ano yung nasa harap natin, yun ang pag-uusapan natin. Hindi yung ihipuin natin ang puso at kaisipan ng ating mga kababayan dito sa mga salita na kung saan hindi dapat paghaluin. Mas alibuuto kasi ang politika at ang pangdinig na yan, politika ho yan. Kahit ano pa sabihin yung in need of legislation, politika yan. Anak ng tao ka, ang baha nasa Maynila. Ang iimbestigahan yung Davao. Anak ng Petron Karapatan, anong klaseng kabalbalan yun, di ba? Kaya yung mga ganyan mong tirada, Senator tuloy, Congressman Benny Abante, saling pusang congressman na si Benny Abante, huwag ho kayong bumanat ng ganyan. Nagmumukha ho kayong eng-eng sa mga kababayan natin. Anong to ko? Malinaw to. Gusto kong makinig si Mr. Diskaya. Lahat nakikinig, Brad. Ayusin mo. Yung iba nating mga kikinig kami. Ini-inquire dito. Ang sabi po dito yea, they are greedy dogs which can never have enough. And they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, everyone for his gain from his quarter. Now, this was written about 2,000 years ago, but still very appropriate and very accurate sa ating panahon. Nakikita po natin, Mr. Chair, na itong mga allegedly corrupt na mga tao na pinag-uusapan natin, wala pa sa impyerno, sinusunog na dito sa lupa. I just would like to tell them, yan ang mga salitang lumalabas sa bunganga nitong si Bishop Benny Abante. Alam ko kasuklam-suklam yan. Brad, huwag ka magpaka-bishop dyan o magpaka-pastor, okay? Kasi hindi ho nakikita ng ating mga kababayan. Nandyan ho kayo para ilabas ang katotohanan. Gumawa ng mga kapakipakinabang na batas. Pag nandun ho kayo sa simbahan, walang problema, okay lang yan. At saka okay nang walang tayong problema, sundot-sundot kayo. Pero ayusin nyo ho, yung tipong maninindak kayo dito sa video na to. Ito. Maninindak kayo dito sa video na to, tapos maya-maya magkukote kayo ng Bible verse. Ano lang, tanga-tanga lang, gano'n? Ano yan, bida-bida lang, gano'n? Yung mapakita na santo ka, santong kabayo, gano'n? Banal na aso, gano'n? Pambira, wag ganyan. Kung in aid of legislation, mag-strict tayo dun sa facts. Kung ano sinasabi ng mga resource person. Ngayon, kung meron medyo dispalinghado, ilabas nyo. Ika nga, baliktarin nyo kung ano man yung mga kabalbalang sinasabi ng mga resource person. Pero yung kung ano-ano pa sinasabi nyo, hindi ho nabibilib ang ating mga kababayan. Ika nga. Still time for them to repent of their own sins. Repent. And come to the Lord Jesus Christ who can change their lives. But anyway, I'd like to continue with my questioning now, Mr. Chair. Kung maaari, I'd like to start with Mr. Bryce. Yan. Bryce muna Mr. siya. Bryce, andyan po ba kayo? Mr. Bryce? Yes, Your Honor. Oo. Nabanggit nyo kanina, no? With projects in Bulacan, where you mentioned Senator Joel Villanueva, can you please provide us more info to this committee? For example, if the projects were actually implemented, who are the contractors of this project? Nagbigay ba ng SOP ito? And to whom? And how much? So please, Mr. Bryce.
Can you answer that question to me, please? Your Honor, ang meron lang po ako dito is screenshots, actually pictures taken from disappearing messages from Senator Joel Villanueva and D.E. Henry Alcantara. Yun. Napaka-convenient to kasi nung disappearing messages, di ba? Disappearing, hindi na makikita yan kasi nag-disappear na, di ba? Ito yung meron akong screenshot pero hindi na natin makikita yan. Ngayon, kung pinotoshop man yan o kung ano mang ginawa dyan sa larawan na yan, wala na tayong alam dyan, di ba? Oh. Ipakita natin. Sapagkat palagay ko yung pictures na yan nasa akin din eh. Yan. Pakita nyo. Opo. Yun po. Can we show it here? Meeting suspended. Ayun, nako, suspended. Ayun, ito ko, natrabaho na nila kung ano yung gustong ipakita nitong si Benny Abante na picture. Preparing for the presentation of the images. Congressman Abante is allowed to proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Bryce, no, bago ko tanungin si Mr. Diskaya. Mr. Bryce, naniniwala ka ba na mayroong existing syndicate within DPWH where ang mga USEC, ang mga DE, Grabe resource person nilang pinaniniwalaan yung nagpapatalo ng milyon-milyon, daang milyon sa casino, no? Yan resource person nila. Yan ang credible resource persons para sa mga tao dyan sa House of Representatives. Di ba labo? Anak ng toko, gagawin mo resource person yan, nagpapatalo ng daang-daang milyon dyan sa, dyan sa casino. Lokohan? Bihira. ang mga RD involved, and they are complicit in the practice of ghost projects and repetition of title of projects every NEP, so that millions of government funds will be dispersed. Naniniwala ka ba na mayroong existing syndicate sa loob ng DPWH? Your Mr. Honor, Bryce. in my own opinion, base lang po to dun sa nakikita ko, yes po, Your Honor. Meron po. Kasama ka ba doon? Ako po, kagaya po ng sinabi ko, hindi po ako kumikilos ng hindi alam ng boss ko. Kumbaga lahat po So, ito utos sa sino akin ng ang boss boss ko. mo? Yan. Si Boss Henry Alcantara po. Isabihin, kasama si Henry Alcantara sa sindikato ng DPWH. Sa pagkakaalam ko po, opo. Okay, meron ba mga ilang pangalan na pwede mong sabihin sa amin kung sino-sino ang involved dyan? Mula USEC, ha? Ang madalas ko po kasing naririnig sa kanya is si Yusek Robert Bernardo po. Diba? Wala po. Yun po ay ang sinasabi niya about sa mga senatorial funds. So, ibig sabihin, lahat ng kanyang sinabi kanina ay kasinungalingan. Yes, Your Honor. Okay. Oo. Now, okay na ba yung picture natin na sinabi ni Mr. Bryce? Mr. Chair, if may I? Engineer Bryce, yes. The picture of the conversation of D. Alcantara and Senator Joel Villanueva, their disappearing messages was taken picture by one of my colleagues. So if I may, can we ask him to explain? Ano yan, Mr. Bryce, Mr. Chair? The picture was taken by someone else, Congressman Abante. Kaya unang-una, sino nagbigay ng mga, sa picture na yan, napapakita mo, sino ang involved dyan? Ikaw ba? O si Mr. Alcantara? Si Mr. Alcantara po, kasi po disappearing messages siya, kaya medyo kailangan mabilis po ang pagbasa. So, pinicturean na lang po para mabasa niya. Are we going to allow Mr. Chair? Mabilis na mawala yung picture. Ano yan yung mga ebidensya? Madaling gumawa ng screenshot. Madali yung gumawa. Patawag niyo yung yung nagpicture. Patawag niyo yung nagatid ng pera. Yun ang kausapin natin. Wala kang pakialam dyan sa mga screenshot na yan. Dahil gawin The request of Mr. Bright. Gusto mo gawin ko, kausap mo yung si Benny Abante. Gusto mo gawin ko yon. Oy, Bryce Hernandez, gusto mo gawin ko? Is your colleague with you here today? I think so, Mr. Chair. Can you state for the record the name of this person? Engineer J.P. Mendoza, Your Honor. Engineer JP Mendoza is directed to
Did you take speak an oath, before the Mr. Chair? committee. Mr. Chair, Mag-oath muna siya. Mr. Chair, just a clarification. Is Engineer JP Mendoza the one to explain the context of the pictures? Yes. He was the one who made, who took a picture of the disappearing message. Yes, and Sa- he can accurately explain it, Your Honor. Yes. We should also, We will should also administer the oath to require- him before yeah. proceeding. Is Engineer Mendoza here? Please proceed to the table. COMSEC is directed to administer the oath to Mr. Mendoza. Mr. Mendoza, please stand up and raise your right hand. Is Mr. Mendoza present? Please proceed to the table. So that COMSEC may administer the oath. Nako, Brad, ikaw daw nag-screenshot. Ayan na, yan na yung Yes, nag-screenshot. Mr. Mendoza is here. Please, COMSEC, please administer the oath. Linaglag yung kasama, hindi Please raise your right makatingin, hand. Do you solemnly affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Mukha pa lang ni Bryce Hernandez, mukhang pera na eh, no? Mukha pa lang ni Bryce Hernandez yung tipong basta ako, meron ako, kayong lahat, wala. Ganun, pagmumukha na mama na yun, tignan mo, lalaglag ko kayong lahat, basta ako, makaligtas, ganun dating, you know? Oh. For this committee, Yan ang resource person nila sa House of Representatives. Your Honor. Okay na yung picture. Okay na yata. Kita natin. You have to ask him. Yes, authorities given to the COMSEC to flash the pictures being referred to. Who will provide the context of the picture? Is it going to be Engineer Hernandez or Engineer Mendoza? Your Honor, this picture was taken in the place of our friends. So, there are, meron pong kasunod na picture yan na makikita nyo po na puro pera lang ang laman. No, maybe you can identify the people in the picture first so that we can have more context. Who are the personalities involved, and are these personalities named by anyone in the course of the inquiry already? Sino po yung mga nasa litrato? There are previous employees of Bulacan First Engineering District, Your Honor. Sino-sino po yung itong mga ito? Mga pangalan, kailangan po magbigay ng pangalan. Dating Assistant District Engineer po Rafaelito Marcelo, dati pong Maintenance Chief Ernesto Daos, Planning Chief Ernesto Galang, Administrative Officer Evelyn De Jesus, Chief Ruben Santos ng Materials and Testing, at yung accountant po namin na si Chief Jun Mendoza, at saka si District Engineer Henry Alcantara po, ang aming boss, at saka po si Mr. Chair? si Yusek Robert Bernardo po. Would it be possible kung may isa-isa, kaya bang ma-point yung mga faces on the screen? Okay na yan siguro. OA, linawin natin, Mr. Chair, para talagang solidong-solido atake. Paturo natin isa-isa sa kanya. Ano to ka? Masyadong hindi naman yan abogado. Hindi naman abogado. I think everyone, the names had been stated already. It's okay, Congresswoman Ko. Thank you. Okay, we can proceed to the next picture, please. Yan po, sabi po nila, hindi po sila magkakilala. Baka naman po fan lang siya. Can we state for the record who the personalities in the picture Malakas na loob nitong si Bryce Hernandez. Siguro napangakuan na siya ng kung ano-ano dyan sa house. are? Yung boss ko po, si Boss Henry Alcantara, at saka po si Senador na akala po niya ligtas na siya.
Sorry, you have to have proper decorum, please. I'm We have to sorry. state for the record the name of the person. May pera kasi yan si Bryce Hernandez eh. May pera eh. Akala niya siguro kaya niya yung si Senator Jinggoy Estrada. Pagka wala ka na silbi dyan sa House of Representative Brad, may kalalagyan ka sigurado. Makukulong ka dyan sa ginawa mo na yan. May kalalagyan talaga yung mama na yan. Hindi na makakawala yan. At kung makawala man yan, mga kababayan, ha, isa ho yang si Bryce Hernandez. Sa ika nga itinuturong may problema dyan sa DPWH. Ano lang, kumustahin nyo lang naman siya pag nakita nyo sa kalsada, di ba? O yung mga mga taga Nepal, okay na. Taga Indonesia, okay na. Di ba? Meron gumalaw na yung mga karatig bansa natin. Kumbaga talagang ramdam mo yung galit ng mga tao doon sa mga lugar na nabanggit natin na yun dahil sa corruption sa Pilipinas. Nasaan na ba? Ano? Magagalawin na ba natin yung basa o hindi pa? Di ba? And the occasion that we are talking about. I believe, Your Honor, ito po yung birthday sa Soler na ito nga po yung parang sa 10th po ng Soler ginawa yung birthday ni Senator Jinggoy Estrada po. Again, to be very clear, who are the personalities? Please state for the record in this picture. Si Boss Henry Alcantara po at saka po si Senator Jinggoy Estrada po. Thank you. Next picture, please. So again, these are pictures with known personalities during the birthday of Senator Jinggoy Estrada. Is this correct? To be honest, Your Honor, I do not know when this picture was taken, but I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. All right, thank Super you. Please close, proceed. yeah. Next picture, please. Super duper close yan. So what is the context of this picture for the benefit of people that are looking? Can you describe who had taken this picture and kindly explain the context, please? Kung maalala ko po, ako po ang nagpicture nito. Kasi dyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko po yan. Kaya pinicturean ko, natuwa po ako. And po, that's for inaayos po ni boss yan. Mr. Chair, sino yung taong yun na naka-blue? Can you state for the Kumakamada record, pero- sino po yung napicturean na nakatayo sa harap po ng mga pera? Yung half body po, si boss Henry Alcantara ko po yan. Okay. Kanino binigay ang pera, Mr. Chair? Kanino binigay ang pera niya? Hindi, sorry. Sige, pakikwento po muna yung what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is, kung makikita nyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated person po na pagbibigyan yan, Your Honor. So, Can he name them? Naglalaway si Benny o naglalaway. Naku, dami niya na. Naglalaway sa pera. Sinong pagbibigyan ng mga perang yan? Oo. Nainggit siguro. I'm sorry, Your Honor. sino po daw yung pagbibigyan ng mga pera po na yan, supposedly? Inggit ka ba, Benny Boy? Benny Boy, inggit ka ba? Inggit ka ba? Di ka ba na ano? Po yung sinasabi ni boss na sa mga... Alright, next picture, please. Chair. Pwede lang po maklarify saan ang lugar at anong date ng picture na yan. Ayan o. Ayan o yung tax natin o. Tax na sambay ng Pilipino. Ayan o. Nasa lamesa ng DPWH. Saan daw po yung lugar at saan yung date? Sa office po namin yan, sa Bulacan First District Engineering Office. Okay, napakalinaw po. May limpak-limpak na salapi sa district office mismo. Kailan? No? At kailan? I believe mga 2022 po or 2023 yan. Alright. Chair, meron na Hindi na naman pumasok doon sa timeline na gusto nitong si Terry Redon. 2016 to 2022. Nako, hindi na naman pumasok. Nagkandaloko-loko na talaga. Oo. namang mga paraan para ma-determine yung precise Yeah. date. Diba? I think we will get the metadata of Yes, this. importante po metadata yun. submission. At to clarify, pasensya na po, clarify lang po, normal po ba sa opisina ng gobyerno, ng DPWH, na merong ganyang piles of cash sa mga transaksyon ng gobyerno? Please Sa mga respond. regular na transaksyon ng gobyerno?
Please respond, Engineer Hernandez, please. Sa All right. Just answer, please. Sa Then office- we will proceed. sa office po namin, normal po yan. Okay, next picture, please. Normal. Mr. Chair. So kahit na pagka dumadaan talaga sa mga opisina ng mga opisina ng pamahalaan yung pera, ano yung malapit sa tukso ika nga, no? Mr. Chair, just to clarify, Mr. Chair, Okay, Congressman Pakita nga Sutay. isang picture po. kay Engineer Bryce, yung on the lower right portion ng picture. Can we go back to the Pakibalik picture? daw po. Lulundagan na naman sila eh, no? Lundagan na naman. Yan, may papel, yung bond paper. Opo. Yung bond paper sa may nakasulat. Yan. Ano yan? Rundown ng project ba yan? Yes, Your Honor. Wow, kabisado na Mr. Chair, congressman, ah. mayroon akong tanong kanina. All right. Sinabi Next picture, please. niya na mayroong nakatoka na tatanggap niyan. Gusto kong malaman kung sino ang mga taong dapat tumanggap niyan. Alam niya eh. Your Honor, hindi ko po alam kung sino, basta kami po inuutusan lang po na ayusin yung mga pera. Itong amount na to para sa ganito, ihanda mo dyan, may pagbibigyan yan. Ganun lang po. Oh, ikaw di ka nabibigyan, pero nakapatek Philip ka, nagpapatalo ka ng daang-daang milyon sa kasino. Pero hindi mo alam kung kanino mabibigay. Baka sa'yo napunta, di ba? Sinesegregate po namin yung mga pera. Yun lang po. And the rest, kagaya nga po ng sabi ko, is Grabe, oh. ang Yan, politiko look po, at that. ang politiko or yung proponent po, si Boss Henry lang po ang kausap. Okay, Ano next yan? picture. Mr. Chair, para ba yan sa project? Next picture. Can we explain? Mr. Chair, Naglalaway itong si Benny Boy eh. Gigil na gigil siya nung nakita niya yung pera eh. Hindi siya mapakali. Ang dami niya. Sa mesa puro pera. para Congressman ba yan sa Pabante. project o sa tao? Bibigay ba yan sa tao o para sa project yan? Yes. Please respond. As far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga pong tinatawag na proponent, nakausap niya. For that particular picture, alam po ba natin kung sino ang pagbibigyan? To be honest, Your Honor, hindi ko po matandaan na. Kasi Alright. that's way back a couple of years ago na. Okay, this is a next picture with another set of piles of cash. Ano po yung context nitong litrato pong ito? Ito po, kung ipinakita nyo yung nakita po na pinakaunang pictures na marami pong tao, this is the same exact place. So, ibig ko pong sabihin dito, sa tambayan po namin yan eh. So, yan po yung, dyan po pine-prepare yung mga pera na for delivery with regard sa mga proponent na kausap ni Boss Henry Alcantara. Ano po yung ibig sabihin ng tambayan? Is this within the building of Bulacan First or is it a different area? No, private resident po siya na nilagyan po ng bilyaran para we can hang out after office hours, ganun po. Within the vicinity of the of our office. Sino po yung rinenta ba yan o binili o merong may-ari niyan? Yes po, meron pong alam ko po kaibigan po ni Boss Henry Alcantara ang may-ari niyan. Alright. Pero hindi po, first, to be clear, hindi po ito sa building ng Bulacan First. Yes po, hindi po yan sa building ng DPWH. At hindi naman din ho si D. Alcantara ang may-ari, ibang tao. Hindi Mr. po, Chair. hindi po si Boss Henry. Alright. Mr. Chair, gusto Congressman ko Denny, tanungin si Engineer Alcantara Yan. tungkol sa mga bagay na yan, kung ina-accept niya o dinideny niya. Sapagkat kanina, marami siya sinabing kasinungalingan eh. Engineer Sige, Alcantara, patapusin mo na daw yung mga litrato, tapusin mo Congressman na. Denny. Meron ko ba? Meron pa? Please, kumpletuhin daw muna natin yung mga litrato. Next. Gigil eh. Ano yan eh? Ika nga merong pagkakasunod-sunod. Tagal na pinano ng mga congressman yan. Alam naman di pa kita yung larawan. Ikaw, Benny, alam ko nang gigigil ka doon sa nakita mong pera. Pero kalmahan mo lang, Brad. Kalmahan Next mo lang. slide. Alright. There is a text. Your Honor, I think this is a Viber message. yes, that's disappearing message, Your Honor. Can you read, Engineer Bryce, the name of the person that is there, that is stated in the Viber message, and the content
of the message, please. Your Honor, if may I recommend Engineer JP Mendoza to read the actual message because he's the one who took the photos personally from our boss Henry Alcantara. All right. Sige po, pakibasa na lang po. This is the final slide. Good afternoon, Your Honor. Before I proceed, kagaya rin po sana ng request ni Engineer Bryce kanina dahil medyo maselan po itong conversation na to, baka pwedeng mag-request din po sana ako ng security kung sakali. Yes po. The committee commits to the safety and security of the witnesses and resource persons who are here, who are committed to the truth. No? So the same will be granted to Engineer Mendoza. You may proceed. Thank you, sir. Sir, yung picture po na yan ay nung October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napapicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga, parang sa summary po na yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, siya ang majority floor leader siya noong that time and member siya ng Commission on Appointment. Okay. So, thank you for providing the context, but you have to state for the record who this person is. Is this senator? Nakalagay na po kasi Sen Joel eh. So, is this the senator that we know? Joel Villanueva? Yes, sir. All right. Can you read for the record also the content, the specific content of the message? Again, naguguluhan ako bigla kay Sec. Parang nakalimutan ba niya? Number 1, probs sa flood control and all the efforts we put in. Number 2, for his CA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin. Pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. All right. Do we have another slide for us? Oh, ito mas malinaw po. Mr. Chair, clarification lang. Kanino sinend yung message and sino yung SEC? When dun sa message, you're referring to a SEC. Sino yung SEC? Secretary Manny Bunoan po. Okay. Kanino sinend yung message na yan? Kay Boss Henry po. Okay, Bakit thank kami you. kopya? Dahil disappearing message po yan, hindi po niya pwedeng screenshot. Pinapicturean po niya para mabasa po. Ah, okay. Kanino pinapicturan? Sa akin po. All right. Thank you. So, phone to basically ni District Engineer Alcantara. All right. Next slide. Do we have other slides? Can we go back again? Go back to the pangalawang ano yan, di ba? Can we read for the record? Excuse me po. Mano. Can we ayan, second slide. Next slide. Yan. Can we read for the record what is in the second message? Para lang po malinaw. Again, this is a conversation supposedly between Senator Joel Villanueva and District Engineer Henry Alcantara, which is supposedly a disappearing message, no? Tapos pinapicturan kay Engineer JP Mendoza. Sige po. Can you read it for the record, please? For his CA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin, pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. Ngayon parang lumalabas same na ang 1 and 2. Pag-usapan namin, boss, bukas, boss. So, can relate to SEC po. Okay. All right. Thank you. Next slide. This is another slide which is the same context.